Balikan natin at hanapan ng leksyon para sa ating mga sarili. Ang mga kwento sa Biblia ay hindi lang nandyan to entertain, to tell a good story, kundi para angkinin, gawing personal, hanapan ng personal na mensahe para sa ating mga pribadong buhay. Luke 19:1-2. Jesus was going through Jericho where a man named Zacchaeus lived. He was in charge of collecting taxes and was very rich. So the story was very emphatic. He was very rich, perhaps because he was a tax collector, or perhaps because of a combination of other reasons, but in both cases, he was very rich. He would have had no need for Jesus kasi mayaman na naman siya. Pero bakit niya ginawa ang kanyang ginawa? Luke 19:3-4, Jesus was heading his way, and Zacchaeus wanted to see what he was like. So Zacchaeus wanted to see what Jesus was really like. But Zacchaeus was a short man and could not see over the crowd. So definitely, he was interested, and he was interested to see what Jesus was like. Malalim ito, hindi lang niya gusto makita ang itsura, yung height, yung complexion. Gusto niyang makilala yung Espiritu ni Jesus. Gusto niyang malaman kung bakit nga ba ang Jesus na ito ay usap-usapan ng lahat. Ano nga ba ang pwede kong maging kaugnayan sa Jesus na ito? But he had a handicap. He was short of height. And let's attempt a higher spiritual meaning in this story. While we take the story very literally, talagang nangyari, subalit hanapan natin ng malalim na mensahe ang kwento ng mga symbolisms, metaphors that could be read in and into and out of the details of the story. So Zacchaeus wanted to see what Jesus was like. But Zacchaeus was short, a short man, and could not see over the crowd. Here we are told that he wanted. There was a very personal interest and initiative. Nobody asked him, nobody invited him. He wanted to see. What does it mean to see? He wanted to see, to really know more deeply, beyond the surface, beyond what the public can see. He wanted to know more about Jesus, and he wanted to know what he was like. Ano nga ba? Sino nga ba si Jesus? He wanted to delve on who Jesus really is, what his thought and his teaching really is. In other words, he wanted to know the essential Jesus. Not only the physical Jesus, but the essential Jesus. What was he made of? Ano ang kanyang diwa? Ano ang kanyang turo? But he was a short man, the story tells us. Which could mean, in a symbolic way, related to what he wanted. He wanted to know Jesus, but he was short. That his shortness could be lack of intellectual and spiritual height. He was a tax collector. He was a very religious man, obviously. He could have been shunned in the worship places because he was considered to be fraternizing with the Roman conquerors, and he must have been corrupt as a tax collector because he amassed a lot of wealth, although not everybody who is a tax collector is corrupt. But particularly, this one is a suspect. And the details of the story will give credence to that suspicion. So, meron siyang kulang. At kung sa physical life, kulang niya ay height. Sa spiritual life, kulang niya siguro ay spiritual height, spiritual depth, spiritual sensitivity. And he could not see over the crowd. May hadlang, which meant he could not know Jesus because of the crowd, physically. But when we turn to the spiritual reading, he could not know the spiritual Jesus because of the spiritual crowd. And that crowd, the obstacle to know Jesus could be religious obstacles. How can you know Jesus who was being demonized by the teachers of the law and the Pharisees and by the religious authorities? If you'd listen to the religious authorities, to the teachers of the law, if you'd listen to the official statements of the temple, you will never know Jesus, you will never see him. There was a religious obstacle.
And this crowd could symbolize also the Jewish religious text, the Jewish theology. Because if you rely only on scriptures and read them as is, nobody would see Jesus. Why do we say that? Because all the Bible scholars of his time, the teachers of the law and the Pharisees, did not see Jesus in the scriptures that they were reading all the time. So hindi sapat na meron kang laging scripture, binabasang Bible dyan, hindi guarantee na makikita mo na si Jesus. Because those people were eating the Bible day in and day out. They were sleeping on it, they were bathing it, they were immersed in it, and yet they did not know Jesus. So that crowd could actually symbolize the temple. Very tall, very high, but instead of making you see God, it became the hindrance to see Jesus. It could symbolize prevalent and usual point of view. And the usual point of view was, di ba si Jesus yan? Di ba anak yan ni Jose? Di ba anak yan ni Maria? Di ba yung mga kapatid niya kasama natin? Ano pinagsasasabihin yan? The usual point of view. In other words, the crowd could stand for the religious box. Marami mga tao ngayon, di makakakilala kay Jesus. Sasabihin, ano bang religion nyo? Ay, naku, ibang religion namin. Meron agad na obstacle. Ano bang Bible version ang binabasa nyo? Kami iba. Ano ba ang baptism nyo? Kami iba. Ay, hindi kami makikinig sa inyo. So many tall crowds that prevent people from seeing Jesus. And most of them are religious. Sa pagpapatuloy ng kwento, Luke 19:4, so he ran ahead and climbed up into a sycamore tree. Now, this Zacchaeus had very special strengths. One of them was running. And running is a horizontal strength. If you'd like to be very poetic or symbolic about it, it's a human strength that goes along the plane, the surface of the earth. But he was also good at climbing, which could be read as vertical strength. That's which symbolically brings you up there to a higher spiritual plane. And he climbed the tree. The tree again could be very symbolic. So, again, another attempt at a higher spiritual reading beyond the material thing that we see and read about. So he ran ahead. What can that mean? Hindi lang yung mga mahaba yung pila ng mga taong nakapila sa kalsada, hindi na siya makasingit, hindi niya makita. So tumakbo siya hanggang makarating siya doon sa dulo na wala ng tao or wala pang tao. Doon pa lang siya makakakita ng magandang angle or view of Jesus. So he ran ahead. Spiritually speaking, running ahead of the crowd to overtake them could mean ahead of the present religious obstacle. To see Jesus, you have to run ahead of the present thinking and teaching, ahead of the box. And he climbed up. And to climb up could symbolize going above the present religious obstacle, going above the usual religious thinking and teaching, going above the box. So as you see, there are layers of reading this beautiful story. You can only be physical, and there's already a lesson. But to go deeper, you have to look at the symbolisms. And he climbed into a sycamore tree. The tree as a metaphor. Napakagandang metaphor at napakalaking metaphor ang tree sa story of redemption. Mentioning the tree could make the thoughtful reader look back into the tree of temptation that was the stumbling block of humanity. 1 Corinthians 1:23, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews. So pinag-uusapan yung mga katitisuran. So natisod ang humanidad sa unang puno sa halamanan ng Eden. But mentioning the tree could also be looking forward to the tree that became the salvation for humanity, which is really the cross. Acts 5:30, the God of our fathers raised Jesus whom you killed by hanging him on a tree. Alam natin that Jesus was hung on a cross. Why does Peter call that cross a tree? It is an echo of the tree in the Garden of Eden. On that tree, under that tree, because of that tree, man fell. Now God would redeem
humanity through Jesus, and Jesus was hung on a tree, which is really the cross. So kung saan nadapa, doon babangon. Kung tree ang dahilan ng pagkakabagsak ng tao, tree ngayon ang inakyat nitong si Zacchaeus para siya ay maangat sa presensya ng Diyos. But he was very resourceful. Kung iba-iba lang, mahina ang loob, dami naman tao, kakauwi na lang, di natuloy ang paghahanap kay Jesus. Mainit, wag na lang, di na naman natuloy. O kuminsan, ang ginaw, wag na lang. Every willing heart will find a reason to do it. Every unwilling heart will find an excuse not to do it. Those who will be blessed, every problem is a solution. Problema, siya'y pandak. Problema, maraming tao, mas matataas kaysa sa kanya, masikip. Solusyon, umakyat ng puno. But those who will not be blessed, every solution has a problem. Yung sycamore tree, madulas yan mahirap akyatin. So kung naipakita mo na kay Zacchaeus, oy, may puno, pwede ka umakyat. Madulas. Baka ako mahulog. Matanda na ako. Mataas ang pwesto ko sa lipunan, nakakahiya naman para akong batang aakyat ng puno. So ganun. Do you find a solution for every problem? Or do you find a problem for every solution? That will determine which side of heaven or earth you will be. Learn from him. That's why we are reading this story. Laging may hadlang para hanapin si Jesus. Laging namang meron ding solusyon. Pag sa hadlang ka lagi tumingin, mapipigil ka talaga. Laging may hadlang para mag-church, meron ding reason to attend church services. May hadlang para mag-open ka ng Bible study sa iyong bahay, pero meron ding solution sa mga problemang yon. Laging meron. Kung willing ka talaga, aakyatin mo ang puno, sosolvin mo ang problem, para marating mo yung point na you get to see Jesus. Luke 19:5, when Jesus got there, he looked up and said, Zacchaeus, hurry down. I want to stay with you today. Ang daming dinaanan ni Jesus ng mga tao, ang kapal ng crowd, hindi nga makasingit si Zacchaeus. Wala siya ni isang pinansin na sinabihang, sa iyo ko ngayon manananghali. Sa bahay mo ako magpapahinga. Wala. At kung kailan nalampasan na ni Jesus ang pagkamaraming tao, na nasa eye level niya, madaling makita, ayun pa, itong si Zacchaeus, nakasalalak, nakasabit, nakabitin, nakakiyabit sa puno, siya pa yung nakita. Kasi pag hinahanap mo si Jesus, hinahanap ka rin niya. At pag gusto mong makita si Jesus, kitang-kita ka na niya. At di ka niya pagkakaitan. Sabi niya, bumaba ka agad, sa bahay mo ako tutuloy. Di ba? Yun ang gusto ni Jesus, to see what Jesus was really like. Now, up close and personal and private, masosolo niya si Jesus sa bahay niya. Zacchaeus wanted to see what Jesus was really like. Zacchaeus did what he could do to see Jesus. It was given to him. Ganon din tayo. Hindi siya kwento dyan. There is a Zacchaeus in each one of us. Kung talagang hahanapin natin si Jesus, tayo man, ginugusto niyang makapiling. Matthew 7:7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. It's really your initiative that counts. Yung willingness natin to get out of our comfort zone, not to be daunted by obstacles, but to climb the tree in order to see Jesus. What kind of tree must you climb to see Jesus? What kind of obstacle must you overcome? Now, how to see Jesus and how to see what Jesus is really like? Initiate, ask, pray, act, seek, study, reflect, meditate. Mga kapatid, tayo ay blessed kung mayroon magtuturo sa atin sa isang Bible study, kung may nangangaral sa atin sa isang preaching event,
Pero mas maganda na meron tayong personal na pag-aaral, personal na pagbabasa ng Biblia, at kahit hindi binabasa yung Biblia, dagdag na personal na pananalangin, pakikipagniig sa Diyos, meditation, reflection, dahil doon natin makikilala si Jesus ng personal. Pag ipinapakilala si Jesus sa ganito mga pagkakataon, this is a general Jesus for everybody. Sa isang Bible study, it is a universal Jesus for everybody. But in the quiet place of your own room, in your own meditation, dun magpapakilala si Jesus sa iyo ng napaka-personal. Yung lapat na lapat, bagay na bagay sa yung personal na buhay. Kaya ang sabi niya, go into your room, pray, close the door, pray to your Father in secret. And the Father to whom you pray in secret will reward you with a revelation, with a touch. Huwag niyong pababayaan ang inyong personal time with God. Huwag niyong iasa sa 1.5 hours of official worship service. Huwag niyong iasa sa 1 hour Bible study. Kailangan ipaglaban ninyo ang napakalaking mahalaga niyong karapatan bilang anak ng Diyos, makipagniig sa Kanya in a personal way. Huwag kumain lamang ng spoon-fed spiritual nourishment. Kailangan magsikap kayo, maghanap buhay, spiritually speaking, to know God more. Para yung revelation sa inyo ng Panginoon na napaka-personal, hindi nyo kailangan hanapan ng approval sa isang tao, o yung kailangan hanapan ng approval sa isang relihiyon, yung pakikipagniig sa inyo ng Diyos, yung leading niya teaching, hindi nyo kailangan i-refer kung kani-kanino, dahil personal ang revelation na ibibigay sa inyo ng Panginoon. And you've got to persist, to knock, to get out of the box, like Zacchaeus got out of his house. Sa Middle East, is either mainit o malamig, walang gitna. So meron siyang hinarap at tinawid na ganon. And then you open the door when Jesus knocks. Huwag matakot na maabala ni Jesus. Huwag matakot na may maiba sa buhay. Kasi kung maiiba man yun, siguradong for the better. Although, the transition from here to there could sometimes be difficult. But it's worth the journey to get to the destination. Revelation 3:20, listen, I am standing and knocking at your door. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will eat together. In Middle Eastern culture, eating together is the highest level of fellowship. In fact, when you ate together with anybody among the desert dwellers of the Middle East, it means they'll give their life to you for you. They will die for you. So when Jesus says, I'll come in and eat with you, Jesus says, I'll die for you. I'll give you my life. I love you. I will love you to the fullest. Don't hesitate to open your door. Don't be afraid to rearrange your life. Don't be afraid to accommodate Jesus, because this Jesus gives his life to you. Now, doing all this, Zacchaeus began to see what Jesus was really like. Ano ba yung talagang imahe ng Diyos sa Israel nung panahon na yon? Na ang Diyos nandun sa kanyang templo, napapaligiran ng mga pader, makakapal na mga kortina, na yung templo ay divided into the public area, yung pinakalabas, pwede yung mga Gentile, and then may area pagpasok mo, mga Hudyo na lang, hindi na pwede ang Gentile. Paglampas mo doon, mayroong holy place. Ang pwede na lang doon yung mga big time sa kabanalan, yung mga rango and everything. And then there's the Holy of Holies, na ang nandun lang is the Ark of the Covenant, the symbol of the presence of God. Walang nakakapasok doon. Yun lang high priest, and only once a year. Para magdala ng offering sa kasalanan ng bayan. Pero yung high priest, may mga suot siyang maliliit na kampana sa kanyang damit, at may isang tali sa kanyang paa na mahabang mahaba. Pagpasok niya sa kortina, at biglang kumalembang yung mga kampana, ibig sabihin natumba siya, pinatay siya ng Diyos dahil may kasalanan siya, at kaya mayroong tali para hilahin ang kanyang malamig na bangkay dahil walang pwedeng pumasok para siya kunin. Yun ang Diyos na kilala nila. Yung Diyos na pag pumupunta sa bundok ay umuuga ang lupa, lumilindol, may mga apoy, may pyrotechnics. Diyos na nakakatakot. Diyos na pag nagkamali ka, bubuka ang lupa, lululunin kayo at kakainin ang buhay. Yung pagka nagalit sa iyo ang Diyos, magpapadala ng sangkaterbang ahas at ipapatuka ka. Yung Diyos na
nangangahoy ka lang sa araw ng Sabat, papatayin ka niya. Yung Diyos na nagsasabing, pagka nagkasala ang isang babae o lalaki ng pangangalo niya, batuhin hanggang mamatay. Yun ang Diyos na ipinakilala ng templo sa mga tao. At itinuwid yun ng tunay na Diyos sa langit. Kaya ipinadala si Jesus. Hindi ako ganyan. Fake news yan. Kaya si Jesus, anong nangyari? Yung babaeng nahuli sa pangangalo niya, babatuhin according to the law, di niya pinabato. Yun ang tunay na representation ng Diyos sa langit. Yung mga nagkakasala, sabi ni Peter, ilang beses ko bang papatawarin na nagkakasala? 7 times po ba? Kasi ang requirement sa kanila, 3 times eh. So, doblehin mo, 6. Dagdagan mo pa na isa, 7. Bidang-bida ka na. Pero sabi ni Jesus, no, kulang. 70 times 7. Habang nagkakasala, patawarin mo. Yung si Jesus na, bawal kumain ito, bawal kumain noon. Kasi yung mga Jewish priests gusto nilang ihiwalay yung mga Jews sa ibang nations, sa ibang societies. Kaya binigyan nila ng pagkarami-raming dietary laws para huwag makipag-fellowship on the table. Sabi ni Jesus, no, kainin nyo kahit ano dyan. Hindi yung pinakain nyo magpaparami sa inyong spirito, kundi yung salitang lumalabas sa inyong bibig. Tapos Sabbath. Pinauso na masyado ng mga priest yung mga Sabbath para during the Sabbath, pirmi sa bahay lahat ng mga Jew, hindi mamamasyal sa bahay ng iba, walang pwedeng mamasyal sa kanila, hindi sila pwedeng maglakad ng malayo. Therefore, nahiwalay sila na nahiwalay sa buong mundo. Tapos, ang lahat ng mga maghahalagang himala ni Jesus, ginawa niya ng Sabat para ipakita, anong Sabat? Pag mabuti ang gagawin, kahit anong araw pwede. Ipinakilala ni Jesus ang tunay na Ama na papakabaluktot ng pagkakakilala ng mga tao dahil sa pananakot, dahil sa mga pagkontrol ng mga priests. Diba sabi ni Zacchaeus, I want to see who Jesus really is. Yun ba ang nakilala ni Jesus? Yung malupit? Yung unapproachable God? Yung ba ang nakilala ni Zacchaeus? Yung malayo? Yung aloof? High priest lang ang pwedeng lumapit? Hindi pwedeng lumapit ang may kasalanan, mamamatay? Ang nakita niya, si Jesus na siyang pinakatalamak ang pagiging makasalanan sa tingin ng lahat, sa bahay pa niya tumuloy. At itong Jesus ba na ito, hindi mo pwedeng abutin? No, tiningala siya. Samantalang ang daming dahong nakatakip-takip sa kanya, halos hindi mo na siya makita. Bumaba ka, sa iyo ako pupunta ngayon. Yung mga pare, yung mga religious leaders, hindi sila pumupunta sa bahay ng mga makasalanan eh. Kasi anino lang ng bahay ng makasalanan, hindi sila dumadaan. Kahit malayo pa ang daanan nila, hindi sila mag-shortcut. Kung mapapunta sila sa ilalim ng anino ng bahay ng makasalanan. Pero si Jesus pumasok sa bahay ni Zacchaeus. Nakita nga niya kung sino si Jesus. At nakita niya kung sino ang Diyos na ipinapakilala ni Jesus. Dahil lang umakyat siya sa puno. Now, what Zacchaeus got to know was very interesting, that Jesus is aware of sincere seekers. That Jesus honors and reveals himself to those who seek him. Papansinin ka pala ni Jesus, kahit tahimik ka lang doon sa sanga, na kung hinahanap mo pa talaga siya, siya man lalapit sa'yo. Di kanya pagkakaitan. Ang ganda ng nakita ni Zacchaeus dahil lang umakyat siya sa puno. Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ang dami magtatanong, Pastor, ang tagal-tagal ko na po nag-Bible study pero naguguluhan pa rin ako sa Diyos. Ang tagal-tagal ko na pong Kristiyano pero ganito pa rin ako. Hanapin mo ang Diyos personally. Mas magdasal ka, manahimik ka, lampasan mo yung mga sinasabi sa iyo ng relihiyon tungkol sa Diyos. Yun nga yung crowd na nakaharang eh. Experiensyahin mo ang Diyos in a very personal way and no need to affirm it with the opinion of the religious. Meron kang karapatan na lumapit sa Diyos dahil anak ka ng Diyos. Walang apo ang Diyos, lahat anak. So hindi mo kailangang dumaan dun sa anak niya dahil apo ka lang. Approach God. Pray. Bring your case to God. Marami mga buhay ng mga tao, mga kapatid. Pag nakinig ka sa religion, makokondemn na sila buong buhay. Hindi na sila sasaya. Wala na silang second chances.
May mga magsasabi sa akin, Pastor, ito po yung buhay ko, ganito nangyari, naging biktima ako ng ganito to, ganun. Pero ayaw po ako ng payagan ng simbahan na magkaroon ng second chance sa buhay. I said, you bring your case to God. Mas mabait ang Diyos kesa sa simbahan. Ilapit mo sa Diyos ang kaso mo. Huwag mong hanapan ng approval ng mga tao. Yung mga tao na yan, hindi a-approve ng gagawin mo para ka sumaya, para ka guminhawa, para ka lumigaya. Pero pag naman natumba ka dyan, di ka rin naman nila dadamputin. Pag nagutom ka, di ka rin nila pakakanin. At kung pagkakati-kati ng likod mo, wala namang kakamot. So, dalhin mo sa Diyos ang kaso mo, gawin mo ang sinasabi ng isip mo na pinakamakakabuti sa'yo. Kung nagkamali po ako, di pasensya ka kung mapagalitan ka ng Diyos. Nagkamali ka. But at least you tried. Pero kung hindi ka man na magta-try, sinikil mo na yung buhay mo, kinulong mo yung buhay mo, tinanggalan mo na ang sarili mo ng chance sa sumaya, tatanda ka na, mamamatay ka na, magiging lupa, alikabok, sodium chloride, magiging calcium, potassium ka, di ka na sumaya, kapapakinig mo sa simbahan. Sa Diyos ka makinig. Napakabait ng Diyos na ipinapakilala ni Jesus, lampasan mo ang mga nakatakip sa ating mga mata na inilalagay ng relihiyon. Tulad ng ginawa ni Zacchaeus, nilampasan niya yung mga tao at nakilala niya si Jesus. Ang bait pala. Hindi naman pala siya papagalitan. Hindi siya itatakwil. Sa bahay pa niya tumuloy. To seek Jesus and to seek for God, first of all, you seek in Scripture. Natural. Sa Bible ka magpusimula. The traditional and the usual practice. But you know what? Seeking God through verses, no matter how hard you try, is not enough. Patunay, the teachers of the law did not find and did not recognize him despite their studies and devotion to the text. Kung may mga lahi, tao na nakasubsob sa scriptures day and night, sinasaulo, kinakabisa, itinatalumpati, sinasabi, isinusulat, binabasa, wala nang dadaig pa sa mga Hudyo. Pero ano sabi sa kanya ni Jesus? John 5:39-40. You study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me, yet you refuse to come to me to have life. Sabi ni Jesus, Bible kayo ng Bible, tapos hindi niyo ako nakita. At ngayon mga kapatid, napakarami mga tao, Bible ng Bible, wala ding nakikitang Jesus. Ang nakikita mga Pharisees, ang nakikita yung mga istriktong mga propeta, ang nakikita doon yung mga pigil ng pigil sa kanila para sila sumaya, control ng control, condemn ng condemn. Si Jesus baligtad. Hindi ko mabasa ka ng basa ng Bible, babait ka ha. Maraming nagbasa doon sumungit. Nung nagbasa doon naging mga malayo sa mga kamag-anak. Nung nagbasa doon naging palapintas, naging separatist sa kapwa-tao. Naging wala nang mabuti kundi siya at ang kanyang grupo. Sumama pa ugali. So yes, you begin with Scripture but you don't end there. Because you have to use the Scripture as your stepping stone and then you have to use your personal devotion, the Spirit of God, your personal reflection for you to really know and see who Jesus is. Kaya sabi ni Jesus, hindi nakukuha yan kung saang templo ka pumupunta. Hindi nakukuha yan kung saang bundok ka umaakyat para magdasal. Hindi nakukuha yan sa kung anong version ng Bible ang binabasa mo. Kaya sabi niya sa babaeng Samaritano, alam mo ba darating ang panahon, hindi na dito sa templo, ninyo dito sa Samaria, kayo magdarasal. Hindi rin sa templo sa Jerusalem. No, parehong hindi dyan. Sabi niya, darating ang panahon. At dumating na nga, John 4:24, God is spirit, and His worshipers must worship in the spirit and in truth. Not bound to material things, to material texts, to material places, and to formal ceremonies. In spirit, in truth, in essence, beyond words, and sometimes even beyond logic. Dapat marating ang spirituality natin sa ganung level na hindi ka laging umaasa sa iba, tama po bang gawin ko to? Tama po bang gawin ko to? 30 taon ka na simba ng simba, hindi mo pa malaman kung anong tama para sa'yo. Kailangan mo ng isang tao na may bigote dito, may suot doon, may costume dito para magsabi sa'yo kung anong tama para sa'yo. Kailangan na iisip mo na yan.
At nangyayari yon kung naa-absorb natin ang Espiritu ng Panginoon at naa-apply natin sa pang-araw-araw na buhay. To seek Jesus and God, seek in Scripture, and very importantly, seek in Spirit. Beyond intelligence, beyond knowledge, beyond logic, the Spirit speaks to us with sighs too deep for human words. Kailangan maging espiritual, hindi lang religyoso. So seek for Jesus in prayer, meditation, in truth. Beyond the words, beyond the text of Scripture, and beyond the usual theologies and traditional frames of any and all religions. Religions are interpretations of God. You can go directly to God and correspond with God. Religions, especially if they're very Jesus-based, can help us, can aid us, can hold us by the hand and take the journey together with us. But the deeper journey of spirituality, you have to take yourself on your own. Nobody can do it for you, and nobody should do it for you. It's a personal journey, like Zacchaeus climbed the tree alone. Luke 19:6, Zacchaeus hurried down and gladly welcomed Jesus. So welcome with gladness, no hesitation, no fear. Verse 7, everyone who saw this started grumbling. This man Zacchaeus is a sinner, and Jesus is going home to eat with him. Nakakita na naman ng reklamo yung mga reklamador. Dapat nga natuwa sila, Jesus went with the sinner, kasi sinner din sila, di pwede rin sumama sa kanila. But no, they labeled Zacchaeus a sinner and not themselves. And whoever will say, I am a sinner, I am not perfect, I am lacking, I am sick, yun ang pinupuntahan ni Jesus. Nag-aayos-ayusan ka dyan, kunwari, nagpe-perfect-perfectan ka dyan, nagra-righteousnessan ka dyan, eh hindi ka mapupuntahan. Bakit? Sabi ni Jesus, I came to seek and save the lost. I came for the sick. Eh healthy ka kamo, hindi mo ko kailangan. Dapat magpakumbaba. Aminin ang dapat aminin, magpakatotoo, and that's the beginning of Jesus' ministration to us. But this crowd, nagchismisan na naman sila. You know, bashers will always bash. Complainers will always complain. Do not listen to them. Do not be intimidated or limited by bashers. Their opinion of you is their business. But God's opinion of you is your business. Okay, sira ng loob. Yung mga iba pa nga, gusto ko na po magpakamatay. Ang dami po nila sinasabi tungkol sa akin. Eh, ba't nila silang patayin mo? Joke. Bakit mo papatayin ang sarili mo? Hayaan mo silang mamatay ka at chichismis tungkol sa'yo. Pag hindi ka nila palamon, hayaan mo sila kung iniisip nila. Pinapatid mo ang sarili mo. Pinipigil mo gawin ang gusto mong gawin. These people don't care about you. They don't love you. Why would you care about what they say about you? Ang mahalaga is what God says about you. And what you in your conscience say about you to yourself. Now, do not be intimidated by these bashers. And in our present spiritual journey, these bashers will be the keepers of tradition. Ultra-conservative who will never get out of the box, even though they're already burning inside the box. People of the usual mentality who will never see God, because you have to get out of the usual. And people who block your vision, siyempre, mahaba ang naganap na fellowship nila doon sa bahay. Ito ngayon ang conclusion. Later that day, Zacchaeus stood up and said to the Lord, I will give half of my property to the poor, and I will now pay back 4 times as much to everyone I have ever cheated. Can you imagine this wonderful metamorphosis, the change in his life? Zacchaeus went through a series of correct moves to get to this point. Sabi niya, kalahati ng aking kayamanan ibibigay ko sa mahihirap, at lahat ng mga dinaya ko isosoli ko times 4. What will make you do that?
only if he found something more infinitely valuable. Zacchaeus found Jesus. The joy of the Lord filled his heart that his former God, money, no longer is. So Zacchaeus got to that because he first approached Jesus. He overcame obstacles. He heeded the call of Jesus. Gladly, bumaba siya and welcomed Jesus into his home. He received Jesus' love. And he was filled with that love. And the result was love for others as well. That he would give half of his money to the poor, and the other half he would devote to repaying everybody that he cheated, and very, very kindly giving them so much more than what he got from them. Nagkaroon talaga siya ng kaliwanagan. Nagkaroon siya talaga ng tunay na pagbabagong loob. A true born-again experience. Because a true born-again experience leads to your changing of your mind, changing of your values, and changing of your love. Now he could be giving. Now he would give much. Now he would correct his mistakes. Because he saw who Jesus really was. So masusukat natin ang ating mga sarili kung nakita nga ba natin kung sino talaga si Jesus sa pinagagagawa natin sa buhay. Sa mahalaga sa atin sa buhay. Nagkaroon na ba tayo ng pagmamahal sa mga weak? Yung poor is always representative of everybody else who is disempowered, disenfranchised, minimalized, judged, excluded, kicked out, falling in the cracks, suffering in the dark. Yun ang minamahal ng tunay na maka-Jesus. Tapos ang mga pagkakamali itinutuwid. Yun ang tunay na repentance. Luke 19:9, Jesus said to Zacchaeus, "Today, you and your family have been saved. Because you are a true son of Abraham. The Son of Man came to look for and to save people who are lost." Talagang naligtas ka ang iyong sambahayan. At ano yun? Zacchaeus was saved because he was a true son of Abraham. And Abraham was known for his faith and faithfulness. Not for personal righteousness. Faith and faithfulness. And the lesson here is that the lost is being sought by Jesus, and the lost only need to acknowledge their lost status and their need for Jesus. Kailangan lang sabihin mong kailangan ko si Jesus. At gawin mo yung pag-akyat mo sa puno na yan. Zacchaeus saw what Jesus really is like. The Jesus, unlike the God presented by their religion, Jesus is caring, reaching out, reachable, responsive, generous, accepting, affirming. At lahat ng katuruan ni Jesus sa buong Gospels, paulit-ulit ang tema na yan. See and know what Jesus is really like in your own life. But first, see what Jesus is unlike. Because Jesus is unlike the Pharisees, the teachers of the law, and their followers. Jesus is unlike the separatists, self-righteous, religious purists who judge, reject, and cast out people. Jesus is unlike that. Not like that at all. But Jesus is like God, who sent him to represent God. Colossians 1:15, the Son is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. We don't see God the Father in heaven, but through Jesus, we see God. And what kind of God do we see through Jesus? Kind, accepting, forgiving, affirming, caring. Colossians 2:9, for in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form. Ang kabuuan ng Diyos na gusto niyang ipakilala sa tao, tumira sa katawan ni Jesus.
para makita rin ng mga taong may katawan din, so that God would be tangible, audible, visible. John 1:14, from Him all the kindness and all the truth of God have come down to us. Kaya napakahalaga ni Jesus at Jesusness, unahin. Pastor, saan po ako magsisimula magbasa ng Bible? Sa Genesis po ba? Anak, makapatay ka na, hindi ka pa nakakarating kay Jesus sa gospel. Tumalon ka na, magpunta ka na agad sa Mark. Ang haba pa niya, dadaan ka pa sa Leviticus, sa bawal kumain ng alamang. Di ba? Dadaan ka pa sa batuhin mo ang kapwa mo pag nagkasala. Ang dami mo pang dadaanan. Tapos para makarating ka lang pala doon sa kay Jesus. Dito lang pala darating. Bakit pa ako nagpagod? Pag na lang may spare time ka, maganda rin basahin yung mga yung iba. Pero kailangan ang ground mo si Jesus. Ang measurement mo si Jesus. Ang filter mo si Jesus. Lahat ng binabasa mo sa Biblia, salain mo kay Jesus. So pag meron dong tao nagtuturong, batuhin mo yung kapitbahay mo dahil makasalanan siya, tanongin mo si Jesus, mabatuhin ko po ba? Hindi mo ba nakita yung kwento tungkol sa babaeng babatuhin? Pinabato ko ba? Hindi po. Ba't ka nagtatanong kung babatuhin mo? Nabasa ko po sa verse na yon. Kaya nga, pumunta ka na sa akin. I am the way, the truth, the life. No one comes to the Father except through me. Huwag ka nang dumaan kung kani-kaninong pahihirapan ka. Pinasan ko na ang lahat para di ka mahirapan. Yung sinasabi nila mga kasalanan mo, binayaran ko na lahat at nang wala nang masabi yung mga priest na yan, bayad na. Hindi mo na kailangan magdala ng mga dugo ng mga kambing, baka, dugo ko na ang ibinayad. At yung tree na binagsakan ng tao, pinalitan ko na, ako na yung napako doon kesa ikaw. Kaya kung nalaglag ka because of the tree in the garden, tatayo ka because of the tree, the cross, because of Jesus. This is the message of God. That's why He wanted to send Jesus para makilala natin siya. Zacchaeus was saved from the usual religious box, from the usual religious ignorance. Zacchaeus was saved from blinding materialism that made him a pariah to his own people, a kontrabida to all his countrymen.